Hindi yung nasa tamang edad na kayo, ayan, palamunin pa rin kayo sa inyo. Hi guys! For today's video, ngayon nga ay sasagot tayo ng mga ilang katanungan mula sa aking co-content creators. So, simulan na natin. So, unang-unang tanong is, paano mo nahahandle ang pagiging mommy mo and content creator at the same time? So guys, sa mga content creator dyan na mami na, di ba, alam nyo naman na mahirap dahil hindi lang naman pagiging mami ang ginagampanan natin. Siyempre, asawa rin tayo. Nagluluto rin tayo, naglilinis ng bahay, ayan, ganyan. So, pag gagawa na ako ng content, pinapatulog ko muna yung anak ko kasi hindi ako makakagawa ng maayos ng content niyan. And minsan naman, pag napatulog ko na yung anak ko and gagawa na ako ng content, bigla siyang magigising kasi wala ako sa tabi niya or baka minsan naiingayan din siya sa ginagawa ko. So, so far naman is nakakayanan ko pa rin namang gawin, nagagawan pa rin naman ng paraan para mairaos ang ating mga content. So, ayan. Next question is, anong way ng pagpapalaki sa'yo ang gusto mong i-apply rin sa anak mo? So, ang gusto ko na ginawa ng nanay ko sa akin is yung marunong makontento sa kung anong meron ka. Halimbawa, nag-grocery kami, namili kami. Kung ano yung binili niya, yun yung gagamitin namin. Kung anong binili niyang pagkain, yun ang kakainin namin. And sa pag-respect naman, ang turo niya kasi is, kahit gaano pa katanda ang isang tao, kung wala siyang pinagkatandaan, kung kabastos-bastos siya, hindi niya deserve respetuhin. And isa yun sa gusto kong matutunan ng anak ko na kahit 92 years old ka na, kung kabastos-bastos ka, kung hindi ka karapat dapat respetuhin, wala kang matatanggap na respeto mula sa akin. Isa yun sa ituturo ko sa anak ko. Ayun, kasi yung mama ko, hindi naman kasi ako lumaking mayaman. Pero nabigyan kami ng nanay ko, ng mama ko, ng komportableng buhay at maayos na buhay. Hindi kami mayaman guys ha. Pero ang nanay ko, ang mama ko, marunong siyang gumawa ng paraan kung paano niya ipaparamdam sa amin na ganito, na komportable kami. Ayan. So proud na proud ako sa mama ko kung paano niya ako napalaki at gusto kong palakihin ng anak ko kung paano ako pinalaki ng mama ko kasi gusto ko maging proud din siya sa akin balang araw. So ayun. Next question is, minsan ba naranasan mo ang postpartum depression? Paano mo ito nakahandle? So ayun guys, hindi ko alam kung paano ba yung postpartum depression. Yun ba yung minsan nagbe-breakdown ka, nangihina ka? Kasi kung yun, oo naman, nagbe-breakdown ako. And paano ko ito nakahandle? Actually guys, bilang nanay, wala naman na tayong choice kundi kayanin ang lahat, di ba? So ayun, kinakaya na lang. Kasi wala ka namang choice eh. Nanay ka na. Kung manghihina ka, saan huhugot ng lakas yung anak mo? di ba? So ayan. Next is, what makes you inspired as a content creator? So guys, hindi ko naman alam na pagiging creator pala tong pinasok ko. Noong una kasi, nakikita ko yung post or my day ni Mimalayan na may mga natatanggap siyang diaper, mga baby needs, ganun. Eh, naging interested ako. So, nagpa-help ako sa kanya gumawa ng portfolio and sumali ako sa team niya. And, ayun. As of now, gustong-gusto ko yung ginagawa ko. So, next question is, ano yung natutunan mo simula nang maging mami ka na? Natutunan ko guys is, bawal akong mawala ng pera. Oo. At hindi ako magpapawala ng pera. Mauubusan ako ng pera, pero gagawa ako ng paraan para magkapera ulit. Hindi talaga ako pwedeng mawala ng pera. Kasi guys, isa yun sa pinaka-importante at pinaka-mahalaga, di ba? Kasi yun yung pinagbibili natin ng pagkain, ng gatas, ng diaper, ng kung ano mang kailangan o kagustuhan natin. So, hindi siya pwedeng mawala sa akin. So, next is, dumating na ba sa point na na-depress ka kasi marami kang iniisip para sa anak mo at sa family mo? So, hindi naman siguro depress, stress lang. Nagbe-breakdown na ganito, paano ko kaya maibibigay yung ganito sa pamilya ko, sa anak ko, yung ganyan-ganyan. Pero at the end of the day, maswerte ka pa rin kasi, ayan, nakakaraos ka pa rin and okay kayo ng pamilya mo at ng anak mo. So, yun yung sagot ko dun. Next is, ano yung pinaka-favorite part mo sa pagiging mami mo? Siguro is yung na-challenge ako. Yung sa bawat araw. Sa bawat araw na may natututunan yung anak mo, may natututunan ka rin. Nung nagsalita siya, tapos una niyang binanggit is mama, syempre sobrang saya nun. Yung nagulat ka na nagsalita siya, hala, mami yung una niyang binanggit. Yung mga ganun. Ayun. Favorite part ko, sa pagiging mami is yung pagiging mami. Wala nang ibang ano doon, basta gusto ko yung pagiging nanay ko. Gusto ko na nagkaroon ako ng anak kasi hiniling ko rin naman yan kay Lord. So, ayun, wala akong pinagsisisihan. Anak ko lang ang kahinaan ko. Next question is, may mga nagawa ka ba sa buhay mo na hindi mo nagawa dahil mahirap? Meron ba?
Actually guys, lahat naman pag ginusto ko, magagawa ko. Kaso nga lang, may mga bagay tayong dapat i-consider. Halimbawa, ayan, may anak ka na, tapos gusto mong gawin is mag-inom ka. Although mahirap siyang desisyon anong uunahin mo, pag-iinom or pag-aalaga ng anak mo. Siyempre, as magulang ka na, hindi mo na dapat yun walang kahit sinong dapat kakompetensya ang anak mo. Kasi anak mo ang dapat mong uunahin sa lahat ng bagay. Wala guys. Walang mahirap kasi simula nung naging nanay ako. Hindi ko naman siya sinabi sa sarili ko, pero alam ko mismo sa sarili ko na wala na akong ibang dapat unahin kundi ang anak ko. Wala akong pakialam sa sarili kong kaligayahan, basta iisipin ko ang anak ko. Kasi pag dating ng panahon, paglaki niyan, isusukli niya naman sa'yo lahat yan eh. Kaya sa mga nanay dyan, kung ano yung nakikita niyong isinusukli sa inyo ng anak niyo, yan kasi ang ginawa niyo sa kanila ng mga bata sila. So, yun. Next question natin is, nung nag-umpisa kang magkapamilya, ano ang una mong naging aksyon bilang nanay? So, ayun nga guys, sinagot ko na is bawal akong mawala ng pera. Hindi pwede akong mawala ng pera. Siguro mababa na ang 500? Basta guys, hindi talaga ako mapakali pag wala akong pera. Mukha kasi akong pera. Pero, ginagawan ko naman ang paraan sa legal. Ha? Hindi illegal. Legal po ang lahat ng ginagawa ko. At hindi ako aasa sa iba. Halimbawa, yung nanay ko, yung mama ko, never ako nanghingi dyan kahit piso simula nung nag-asawa ako at nagkaanak ako. Nagbibigay siya, oo, pero ako mismo manghihingi, hindi. Ang kapal naman ng mukha ko, pinasok ko tong buhay pag-aasawa at buhay ng may anak. Aasa ako sa magulang ko. So yun guys, hindi. Isa yun sa gusto kong ituro sa anak ko na pag siya nag-asawa, nagkapamilya, matuto siyang tumayo sa sarili niyang paa, matuto siyang gumawa ng paraan para magkapera, para makaraos. So ayun guys, sa mga dyan, sa mga umaasa pa rin sa magulang, galaw-galaw. Huwag naman kayong masyadong pabigat, lalo na kung nasa tamang edad na kayo, kahit pa wala kayong pamilya. Kung ang magulang nyo hirap na, tumulong naman kayo. Although hindi nyo obligasyon, pero wag na kayong maging pabigat pa. Alam nyo yun? Tumayo naman kayo sa sarili nyong mga paa para maranasan nyo ang hirap. Hindi yung nasa tamang edad na kayo, ayan, palamunin pa rin kayo sa inyo. O diba? Diba kayo nahihiya? So, ayun. Ni-stress nyo ako. So, next question is, paano mo ilalaban ang sarili mo bilang anak, kapatid, at asawa sa bawat sitwasyon ng buhay? So, guys, paano ko ilalaban ang sarili ko bilang anak? So, wala. Ang mama ko, sa pamilya ko na lang. Walang pabigat sa akin. Ni singkong duling, hindi nang hingi sa akin ang mama ko. Kapatid ko, wala naman. Nag-aaral pa kasi siya, sagutin naman siya ng mama ko. So, wala akong problema sa pamilya ko, guys. Ni piso, singkong duling walang hiningi sa akin ng mama ko dahil ang sabi niya, may sarili na akong pamilya. So, ang kailangan kong buhayin at isipin ay pamilya ko na lang. Ayaw nilang dumagdag sa isipin ko. So, yun, napakaswerte ko lalo na sa mama ko kasi sobrang thankful ko dahil hindi siya yung nanay na umaasa sa anak na parang pag hindi mo natulungan, isusumbatan ka. So, ayan. Sobrang mahal na mahal ko yung mama ko, guys. Dahil hindi niya pinasakit kahit konti ang ulo ko. Hindi niya ako sinumbatan na pinalaki kita, pinalamon kita, tapos hindi mo ako tutulungan. Hindi, wala akong narinig na kahit ano sa mama ko, guys. Sobrang swerte ko sa mama ko. Ayun. Last question natin is, masaya ka ba sa ginagawa mo? Yes, masaya ako sa ginagawa ko. And sa lahat ng ginawa ko, nagka-work ako, nagka-part-time ako, nag-business ako ng luto-luto, ganyan. Dito ako pinaka naging masaya. Bukod sa mababait yung mga kasama ko, mababait yung mga content creators ko. Hilig ko rin naman to. Hindi ko alam na hilig ko pala siya, pero nung ginawa ko, ayun, masaya ako sa ginagawa ko and I am putting a lot of effort para gawin yung mga contents ko. So, ayun lang guys for today's video at sana may natutunan kayo. And sa lahat ng sinagot ko is from my personal experience lang, disclaimer, wala akong pinatatamaan. Kung matamaan ka man, bahala ka na dun. So, yun lang guys. Bye!